Pero pagka naglagay ka ng bases, battleground ka kasi yung opposing force which is China or Russia or kaya North Korea or Iran can exterminate the bases because that is a priority target bases. Sabi, kung neutral tayo, ibig sabihin, the bases must go away. Ayaw ko. Ano ginawa ni BBM? Ayun, bases kaliwa kanan. Ano ginawa ng military? Siyempre, ma-maximize mo. Kundi sasabihan yung China, tangina ninyo, kayo mga beho, neutral kami. Pero wag nyo kaming gagaguhin kasi kami ang kalaban ninyo. Dapat ganon ang mindset ng Pilipino. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Hindi tayo magiging battleground. Yun yung punto ko. Pero pagka naglagay ka ng bases, battleground ka kasi yung opposing force which is China or Russia or kaya North Korea or Iran can exterminate the bases because that is a priority target bases. Forward bases, operating bases. Kaya nga shit eh. Sorry pero shit talaga yung posisyon natin. President BBM has put the country, the whole 115 million Filipinos, some of which a lot of people do not know what's happening and are so stupid supporting BBM. And ako galit na galit ako na nagkaroon tayo ng ganyang sitwasyon na yung way of life natin pwedeng tumigil. Ganon, tumigil. Why? Why? We are into modernization. And yet, mali yung ating... Sorry guys, sa service, sorry. Pero, I hope you will accept yung criticism, positive criticism. Mali yung ating ng modernization. Kasi kumakabit tayo sa mga allies. Makikipagpatrolya tayo with allies. Balikatan with allies. Doon pa lang hindi ka na friends to all enemy to none. You are enemy of China. You are enemy of Russia. Kasi dito sa kabilang dako ng mundo, America is against Russia and they're warring. And then look at Kiev. Look at Ukraine. Masakit masakit. Look at Ukraine. Sumasabit yung doon sa bunot, yung dila ko. Look at Ukraine. Wala na, Ukraine. O, look at Gaza. Sinagasaan. Wala. War-torn. And BBM has reversed 180 degrees and put the country in peril. That's why kailangan talaga usigin si BBM. Tayo na taong bayan na kayo will be affected. Ako marunong akong lumaban, marunong akong pumatay. Paano kayo? Na hindi kayo marunong. And now there is a survey being passed around, Okta Research. 77% of Filipinos are willing to defend the country. Okay, lagay ko sa perspective. Happy ako doon, 77% of the Filipinos are willing to defend the country. That's fine. I will accept that. Dapat niya 90, dapat niya 80, pero 77 is a good number to begin with. Bakit? Kahit neutral, maganda yung numero na yon, 77%. Ibig sabihin nun, kung neutral ka, ibig sabihin, you still have to build your reserve force, your standby force, your people, train them well so that kung meron hindi mag-respect ng neutrality, you declare a state of war against that country. Pero may history na yung nag-declare ng neutrality, ginalang. Maraming countries na ganon. You become a haven for prisoners o kaya for medically ill people of both sides. Punta kayo sa Pilipinas, vacation spot. Sige. And then, rob the Philippines. Hindi, love the Philippines. Yung mga politiko lang natin na rob the Philippines So,
it becomes a paradise, yung country natin, based on a state of neutrality, on a spirit of being neutral. We don't have to war with China. That's why, fine yung ating, okay pa rin you go on AFP, sa akin ha, kung ako masunod, okay pa rin you go on with your modernization. Pero at the same time, you modernize our people. Sige, you own your firearms, you train, so that yung organization ng inyong ng ating reserve force inside Region 1, Region 2, Region 3 by province so that they can defend their hometown, yung province nila. Yung mga reservists, kung nandun yung mga retired na military men, MUP, i-merge ninyo doon sa mga bata-bata na mga reservists, and then you now have a fighting force, a reserve force ready in Cagayan Valley, in Batanes. Tama yung ginawa niyo sa Batanes eh. Pero not on a would-be war footing. Ayaw. Kasi doon tayo papunta, doon tayo dinadala ng presidente. Sana naintindihan niyo ako, no? Na neutral tayo, naghahanda tayo for war, pero wala tayong pinapanigan. Wala tayong pakialam sa allies because neutral tayo. Hindi na kailangan makipag-ally with Australia, with Japan, and with Germany now, na nandun ang presidente na toki-toki, and then allies tayo, British, US. We don't need allies. What we need is that we all agree as a people na neutral tayo, and then we will develop our own military industries. We will develop our own weapon systems, our armed forces modernization, and our reserve people so that we can stand up on our own. Kasi neutral tayo, they can always go here. If they invade us, tatayo tayo. Yun ang neutral na country. Pero kung may gera, neutral ka, punta sila dito, inom silang buko. Punta sila sa beach, nandun yung mga foreigner, may binoculars ako, makita ko mga nakabikini sila, yung mga ano nila, wow, mga Russians, no? Tapos yung mga Pilipina. Ay, nako. Huwag naman. Well, you see, iba yung neutral. Now, further ko pa, dami na sinasabi, kung neutral tayo, ibig sabihin, the bases must go away. Ayaw ko ng military base ng Amerikano dito, ayaw ko ng military base ng China rito, o kaya ng Russian. Pero I will accept a hospital base. Para yung wounded ninyo, sige, punta kayo dito, isang hospital, mag-join pa kayo, ay humanitarian military base na sama-sama kayo because we are neutral and we are allowing na anyone, any human being wounded because of war or refugee can go here temporarily using the facilities. Di ba mas maganda yun? Ano ginawa ni BBM? Ayun, bases kaliwa kanan. Ano ginawa ng military? Siyempre, ma-maximize mo. Another thing na should be the result of a neutral stand, no? Wala yung bases. Number 2, terminate EDCA, terminate BFA, terminate Mutual Defense Treaty. Walang treaty kahit kanino because we are neutral. Teka, bakit yung China? Paano ngayon yan? Di sasabihan yung China, tangina ninyo, kayo mga beho, neutral kami. Pero wag nyo kaming gagaguhin kasi kami ang kalaban ninyo. Dapat ganon ang mindset ng Pilipino. Hindi yung, I've got your back. Sasabihin ng putragis na mga no offense sa mga Amerikano, pero yun talaga yung sinabi nyo, sa record yun. We've got your back. Nasira yung barko natin,
Ngayon, presidente, sasabihin pa, there's no reason na i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kagago talaga ng Pilipino. Kagago talaga natin Confused ang Pilipino. Kaya nga dapat, mga guys, no, wag kayong mag-aano na yung mga may ambisyon. Huwag kayong mag-ambisyon. No, hindi nyo kaya. Tama na ito, si Bangs. Nag-ambisyon, hindi naman niya kaya. Akala namin, nabola ko, na binoto ko. Pero ngayon, kino-call out ko na. BBM and the Armed Forces, you have to look at it from that standpoint. Now, akin stand ko lang yon. Tanongin niyo ibang Pilipino, sinasabi niyo, lalakas ang loob niyo, 77% ng Pilipino willing na ipagtanggol ang Pilipinas. But that does not mean if they want to go to war. Willing ipagtanggol ang Pilipinas is so different from gusto kong makipaggera.